Tagalog? Tamang daan, palabas. Exodus. So, exo means exit, then dos means path. Kaya, Exodus ang tawag. So, that time, nung sila ay matulungan ng Diyos na makalabas, sa pamamagitan ni Moses, at kung si Moses ay namatay, ang Israelites ay sino na ang naging leader? Si Joshua. Then, after nila maging leader si Joshua, ano yung sinasakop nila that time? Yung Kanaan. Because this is the promised land ng Panginoon, ang Kanaan. So, sa tingin nyo, mga kapatid, di ba, kung iisipin natin, parang, bakit yun? Ang selfish naman ng Diyos, may favoritism ba ang Diyos? Na bakit makasalanan din naman ng Israel? Bakit hinayaan niya magkaroon ng digmaan? Bakit hinayaan niya na sakupin ng mga Israelites yung Kanaan? Eh, tao din naman yung mga Kanaanites. Mapasok ba sa yung isip yung minsan yung mga kapatid? Na ang Diyos po ba ay mayroong favoritism? Naisip niyo po ba yan minsan mga kapatid? Hello? Hi. So, minsan pumasok pa yan sa isip ko. So, kung ano, bakit kaya, makasalanan din naman yung Israel, tinatahikulan yung Diyos, bakit kaya pili siya ng pili? And, kapatid, doon mo makikita ang deep love ng Panginoon na hindi natin kayang sapatin. Ang deep love ng Panginoon na hindi kayang i-measure ng utak ng tao. So, kung ang Diyos ay pagmamahal, bakit siya nagbawasak? Ang tanong daw. So, mga kapatid, no? Sabi dito, kung ang Diyos ay puno ng pagmamahal, bakit daw siya nagbawasak ng mga bayan? Bakit pinapayagan niya ang mga digmaan, kamatayan sa lumang tipan? So, hindi ba dapat siya patas ng pagmamahal sa lahat? So, minsan pumasok ko sa isip ko. Kasi maraming tao ang nalilito mga kapatid sa kwento ng Israel at ng mga Canaanites na may nagsasabi, bakit pinili ng Diyos ang Israel? Bakit hinayaan ng sakupin nila ang mga Canaanites? No? Kahit makasalanan din naman ang Israel. That time mga kapatid, ang Israel ang nasumpungan ng Diyos na naghihirap sa lahat. Ilang taon sila na nag-suffer sa Egypt. Dapat, ilan ba? Nakalimutan ko din eh. Ilang years sila nag-suffer sa Egypt? Ilang years sila nag-alila? 300. 300 years. Imagine kung gaano katagal yun. So, ilan lang sila pumasok doon sa Egypt? Ano na? Sa mga original na. Dalawa lang? Si Ilan sila pumasok sa Egypt? Joseph. Si Joseph naman. Then pagkapos nila, ilan na sila? Marami. Millions na, no? So paano ba kasi hindi sila matatakot sa Israel? Yung mga Egyptians. Pagbuhutin ba naman nila ng magbibigay? Pagtrabuhuin ba naman nila ng magbibigay? Buong araw, syempre talaga yung mga katawan nun. Yung pera. So paano sila hindi matatakot doon? Kaya inalipin nila ng mga kapatid. So balik tayo doon, no? So, ang tanong na yung kanina, yung tanong na yun, ay napakalaga mga kapatid sa sermon ko. Ngayon, sisikapin natin na linawin sa lahat na ang katarungan ng pagmamahal ay plano ng ating Diyos mga kapatid. Gamit ang mga kwento at halimbawa para maintindihan ang lahat. So, ang Diyos ay pagmamahal. Di ba? God is love. So, ngunit, siya ay makatarungan din. He is the God of justice. So, sabi sa 1 John 4:8, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero, kalaki nun, hindi lang puro pag-ibig ang Diyos mga kapatid. Ito ay may kanyang katangian. Siya rin ay makatarungan at banal. Siya rin ay makatarungan at banal mga kapatid. Sabi sa Isaiah 5:16, sapagkat ako ang Panginoon, ang banal ni Israel. Ako ang Diyos ninyong makatarungan. Kaya mga kapatid, no, ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatangkang baliwalain ang kasalanan. So ang Diyos ay pagmamahal, pero siya ay makatarungan. Parang isang magulang na kapag ikaw ay nagkamali, hayaan ka ba ng magulang mo na mag-stay sa pagkakamali?
Hindi ba gagawa ang paraan ng magulang? Anong gagawin? Tayo ay didisiplinahin. So, ganun ang ating Panginoon. Hindi siya Diyos ng konsinte. Hindi siya nangungonsinte. Hindi nangungonsinte ang ating Diyos. Kundi siya ay makatarungan. Kaya kung tayo ay magkasala, tayo ay didisiplinahin. Kaya yung ating mga nararanasan sa buhay na hirap, don't take it as negative, mga kapatid. It's a blessing in disguise. It's blessings in disguise, mga kapatid. So, minsan, bulay-bulayan din natin, bakit ba ako nagkakaganito? May kulang na yan sa akin. So, isipin natin, mga kapatid, no? So, ang pag-ibig ay nagiging bulag at mapangangit kung ito ay walang hustisya. Kung ito ay walang hustisya, ang pag-ibig nagiging bulag at mapangangit. Tulad ng magulang na nagmamahal sa anak, kailangan din ng disiplina para sa kabutihan ng anak. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Ang kanyang pagmamahal ay may katangian at layunin. So, lahat yan may purpose. Don't take it as a negative. Halimbawa, mula sa buhay, kung ang isang anak ay patuloy na nananakit ng kapwa bata niya sa paaralan, anong gagawin ng isang magulang? Hindi ba ito kanyang disiplinahin? Kaya ang kanyang pagtutuwid ay para saan? Sa ikabubuti ng lahat. So ikabubuti ng lahat. Kasi dati, di ba, imposible naman isa sa Sodoma at Gomora, walang mga bihiro, walang mga sangkol. Di ba? So, bakit kaya na binasak ng Diyos yung Sodoma at Gomora? Kahit, syempre alam natin na God is all loving. Alam niya na may mga baby doon. Sa tingin niya, mga kapatid, bakit kaya binasak ng Diyos yun? Kasi, wawa naman yung mga baby doon, mga walang mga yun, hindi po nila alam yung tamang palit. So tingin nyo, ay bakit kayo nasa ng Diyos yun? Yes. Because God knows na polluted na yung lugar na yun. Na kahit yung mga bata, paglaki nun, yung nature nila ay kung ano yung kanilang kinagisnan. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, ayaw na ng Diyos na magkasala pa sila. So, pinutol na ang pagkakasala. Remember the Israel. Anong sabi sa kanila ng Panginoon nung kanilang nasakop ang Kanaan? Eh, magaganda yung mga bahay doon sa Kanaan. Huwag natin sila, Panginoon, huwag natin sila paalisin, nasawakin na lang namin sila. Pero, sabi ng Panginoon, wipe out. Alisin lahat. Hindi sila nakinay, ganun nangyari. Nahaluan ng false doctrine ang Israel. Ayun ang ayaw mangyari ng Panginoon. Kaya sinasabihan din tayo na huwag makisama sa unequally yoke. Yan, huwag tayo makisama saan? Sa hindi kapananampalataya. Hindi naman sa hindi makisama na iiwasan talaga natin. Hindi naman ganun, no? Yung tipong may pagsaway, yung pagsaway ng pagmamahal. Halimbawa ako, naroon akong kapatid na LGBT. Yeah. Naroon akong kapatid na LGBT. So, minsan, inaasa ko siya ng address ko ng mga kapatid. Wali, bakla. Ganyan siya. So, nasasaktan siya. Ako naman, minsan, nagsasalita ako ng may pagsaway. Okay lang kahit masakit sa pandinig niya. Pero, yung pagsaway na yun ay may pagmamahal. Dahil gusto ko siyang maligtas. Gusto ko siyang makasama sa langit. Kaya, magsaway tayo ng may pagmamahal. Okay? Kasi di naman natin mapipilit yung tao na, uy, magdasal ka araw-araw. Uy, magbasa ka ng Bible araw-araw. All you need to do is show the character of God. Show the character of Jesus Christ every day on your life. Kasi the true education ay yung nakikita sa sarili, sa gawa. Kaya ang true education. Ang true example ay si Jesus Christ. No? Jesus Christ is the true example, kaya we need to show the character of Jesus Christ every day in our life. So, balik tayo sa ating topic, no? Bakit kaya pinili ng Diyos ang Israel? So, marami nagsasabi, Diyos, bakit pinili mo yung Israel? Bakit sila lang? Napaka-favoritism naman ng Panginoon. No? Bakit Israel lang?
Mga kapatid, hindi dahil sa mabuti sila, kundi ang Diyos ay pumili ng Israel bilang instrumento ng kanyang plano upang maging liwanag at halimbawa sa ibang mga bansa. So yung sinasabi ko kanina, no? We need to show the character of Jesus Christ. So hindi natin kailangan pilitin yung isang tao araw-araw. Hindi natin kailangan i-push yung tao na magsimba. Ang kailangan lang natin ay ipakita kung anong dapat gawin. Because kung usapang law sa Panginoon, mga kapatid, hindi sa tabi muna natin yung law. Ang ipakita natin sa kanila ay yung love ni Jesus Christ. Yung love ng Panginoon na meron na dapat natin i-share sa kanila. Because those people are also a candidate for heaven, right? They are also a candidate for heaven. Not just us. Kahit yung mga nasa labas, sila ay kandidato para sa langit. So kahit short verse lang, paalalahanan natin sila, kapatid, nanalangin ka na ba ngayong araw? Kahit mga ganun lang. Because we are the watchmen. Naniniwala ba kayo na ang Seventh-day Adventists ay mga watchmen? Amen? Amen. Amen. Because tayo lang ang nagbibigay ng true knowledge about three angels' message. Kailangan natin sabihin sa kanila na lumabas saan? Sa Babylon. Because Babylon is broken. Babylon is falling. Kaya kailangan natin sila sabihin na lumabas sa Babylonia. Why? Because they are also candidate for heaven. So, sabi sa Acts 10 verse 34, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatanggi ng tao. Ay hindi nagtatangi ng tao. That means wala siyang favoritism. Wala siyang favoritism, wala siyang pinipili na, ito si anak ko, nagdadasal ko. Sige, ikaw lang yung pagpapalagi ko. So, that time, kaya Adam and Eve, dun sa kanilang anak ni si Cain at Abel. Sa tingin nyo, bakit yung kay Abel yung tinanggap? Sa tingin nyo, bakit yung kay Abel yung tinanggap, yung pinalugdan ng Panginoon, hindi yung kay Cain? Pwede naman both, di ba? Kasi pinaghirapan din naman yun ni Cain. So, bakit yung kay Abel na kaya? Sa tingin nyo, bakit kaya? Anyone? Sa tingin nyo, bakit kaya yung kay Abel yung tinanggap? Yun ang tamang instruction ng Diyos. Yes, because ang kabayaran ng kasalanan ay Kamatayan. kamatayan. So, blood ang kailangan upang matubos ang pagkakasala. Pero, bakit pinaghirapan din naman ni Cain yung yung mga inani niya? Bakit kaya ganon? Because mga kapatid, nasabi kung babalikan ninyo yung Genesis, mga kapatid, may nabanggit doon na si Abel ay, hindi ko alam exact yung word, kumbaga tinipid yung pagbibigay. Tinipid. Kumbaga ilan lamang yung nabanggit. Tinipid yung pagbibigay. Ganun, ayun yung nabanggit doon. Kumbaga natipid yung pagbibigay sa Panginoon. Kaya hindi pinalugdan. So sabi dito, pinili niya ang Israel upang maipakita ang kanyang katarungan at pagmamahal sa mundo. So we are the watchmen. Kailangan natin ipakita sa mundo ang love ni Jesus Christ. Kaya mga kapatid, hindi ito favoritism. Ito ay pagpili ng isa upang magdala ng plano para sa kabutihan ng marami. Because we are the light bearers. We are the light bearers, mga kapatid. At yung mga naninirahan sa labas, sila ay naninirahan saan? Sa kadiliman. But even sa loob ng church, merong tao na nagsisimba, but broken inside, and naninirahan pa rin sa kadiliman. That's why meron tayong